Hi everyone, in this video, tingnan natin yung mga available drones dito sa DJI store. Number 1, itong DJI Mini 4 Pro. Ang kilometer na pwedeng maabot ng range ng transmission, ng signal ng controller sa kanya is 20 km. Tapos yung camera is merong 4K, HDR true vertical shooting. Ibig sabihin pwede siyang tumilt pataas kasi dati center lang yung camera or pababa. Ngayon if ever gusto nyo kuhaan yung sky, pwede yung itilt yung camera pataas. Tapos meron din siyang obstacle sensing. Ibig sabihin kung yung sensor niya is ma-detect na tatama siya sa mga pader o kung anumang object, is titigil siya, hindi na siya didiretso. So maganda yon lalo na sa mga beginner para maiwasan yung pagkasira ng drone. Meron din siyang directional intelligent following. Ibig sabihin kung halimbawa nagbabike kayo, pwede nung i-set or i-target yung sarili nyo para susunod yung drone kung dun sa target niya. And then yung battery life niya is mas matagal na, kaya almost 30 minutes, 25 to 30 minutes, kaya mas maganda na gamitin to lalo na kung nag-shoot kayo ng pangmatagalan. Ang presyo niya is 40,000 sa normal yung base price niya, base model. Ngayon kung yung DJI RC na may screen para mas malinaw yung view nyo lalo na pag nasa labas, is ang presyo niya is 50,690, almost 10,000 yung dagdag. And then kung Fly More combo, ibig sabihin may extra battery siya, is 57,990. And then yung Fly More combo na may kasamang DJI controller is 61,380. Ang pangalawa naman ay itong DJI Air 3. Ang pinagkaiba niya dun sa Mini 4 ay itong Air 3 ay naka dual camera, dalawa yung camera niya. Tapos yung flight time niya is mas matagal, pwede siyang lumipad ng 46 minutes nang nasa air lang, nasa air. Tapos yung video niya is naka dual camera din, pwede siya ng 4K. And then meron din siya ng obstacle sensing. Ibig sabihin ay madidetect niya kung babanggarin siya. Tapos titigil siya para hindi tumama yung mga propeller niya. And then ang pinakamaganda rito is makikita mo yung video transmission ng HD video dahil naka-off for HD video transmission itong Air 3. Ang presyo niya is 57,900, almost 58 kapag ka merong controller. Kapag ka combo naman, which is merong extra battery, ay 69,990 or 70,000. Ang pangatlo naman ay itong DJI Mavic 3 Pro. Meron siyang triple camera flagship imaging. Sobrang linaw ng camera nito. Ito yung talagang ginagamit dati pa yung DJI Mavic. Ang ano nga lang nito, mas malaki siya kumpara dun sa Mini. Yung Mini kasi mas binibili siya kasi maliit. Pero kung gusto niyo na nitong magandang kuha, yung talagang pang professional, itong DJI Mavic 3 Pro yung pipiliin nyo. Meron din siyang obstacle sensing. Ibig sabihin madidetect din niya kung babangga na siya. Tapos yung flight time is 43 minutes. Yung transmission ng video nga lang is medyo mababa, 15 km. Pero yung take-off altitude niya, ibig sabihin yung taas ng pwede niyang ilipad is kaya niya ng 6,000 meter. So ibig sabihin kung kukuha kayo ng video o camera dun sa lugar, tapos gusto niyo makita yung pinaka magandang shot na nasa taas yung drone, is itong DJI Mavic 3 Pro yung kayang gumawa. Ang presyo niya is 146,000, grabe. Pero napakaganda naman, sulit naman to, lalo sa mga professional na gagamit. So meron na siyang kasamang DJI controller, yung merong screen. Tapos kapag ka yung Fly More combo na merong extra battery is 180,000. And then yung premium combo, yung merong cinematic camera, yung parang tatlo na, parang sa Transformer yung tingin ko dun umaabot siya ng 262,000. So pang professional talaga yung gamit ng DJI 3 Pro. Pero kung gusto nyo lang ng 3 Pro lang na may battery,
Yung basic version niya is 114,000. Ito naman yung DJI Mini 2 SE. Ang pinakamurang presyo niya is 17,000. Tapos yung combo niya yung may kasamang battery, tapos yung charging hub is 24,390. Ang pinagkaiba nito sa ibang mga DJI is yung transmission niya from controller to yung drone is 10 km yung naaabot. So, as for beginner, okay na rin yun kasi nakakatakot din namang ilayo ng sobrang layo unless professional na talaga yung gagamit. So, itong DJI Mini 2 SE sakto lang to dun sa mga beginner like me kasi hindi ganun kamahal yung presyo, tapos yung transmission niya is okay na din naman yung 10 km. Tapos matagal din yung flight time niya, nasa 31 minutes. At meron siyang intelligent mode para dun sa pag-capture ng video. Ito naman yung DJI Avata. So, ang purpose na itong DJI drone na ito is parang yung racing drone. Para makakuha ka ng mga shots na sobrang bilis na parang sa mga racing drone. Kasi yung other drones is sakto siya for parang cinematic video capture. Ito naman yung mabilisan. Kumbaga kung gusto mabilis na kuha na sobrang ganda ng video, sobrang stabilized, ito yung kailangan. Meron siyang built-in propeller para protektahan yung propeller niya kung sakaling bumangga siya, hindi agad masisira. Tapos yung size niya, sakto lang siya sa palad kasi ginawa talaga siya para magkasya doon sa mga masisikip na parte. Hindi siya yung parang katulad ng ibang drone na malalaki. Kumbaga, ginawa siya para talagang kumasya o pumasok. Kung nasa building ka tapos gusto mong ipasok yung drone dun sa may bintana, yun, ito yung drone na kailangan. Meron din siyang kasamang controller, yung motion controller. Ibig sabihin kapag ginagalaw, tinitilt mo yung drone, sasabay siya dun sa pagtilt mo. Yun, ganun ang purpose. Tapos kapag meron siyang parang joystick, pag inap mo, yun, tataas naman siya. So parang ang purpose nung motion controller is para maging mas madaling gamitin para sa mga users. Ang presyo niya is 42,000 sa basic, tapos yung combo, which is may extra battery at saka yung charging hub, is 51,000. Ang pinakahuli naman ay itong DJI Mavic 3 Scene. So tingin ko ang ibig sabihin nito is cinematic, kumbaga pang mga movie talaga to. Ang video na kaya niyang ikuha ay 5.1K video. Tapos meron siyang 46 minutes na pwede siyang lumipad. Meron din siyang obstacle avoidance. Yung video transmission niya medyo mababa, 8 km. Pero siguro dahil sa sobrang taas ng video resolution, kaya 8 km lang yung advisable. Meron din siyang advanced return to home. Ibig sabihin, kapag nawala yung transmission nyo mula dun sa controller tapos dun sa drone, is babalik talaga siya ng kusa dun sa starting point niya or dun sa niligay yung kumbaga yung direct o kumbaga yung pinagliparan ng drone. Halos lahat naman ng drone meron ganito, pero siguro dito talagang accurate na para masigurado sa inyo na hindi talaga mawawala yung drone. So that's all everyone. Ito yung mga DJI drone. Sana makabili rin ako ng ganito. Ang purpose kasi nito kaya ako tiningnan is kumbaga parang inspiration din kasi. Kumbaga kapag ka nanonood ka ng tumitingin ka ng mga ganito, parang na-inspired ka na magtrabaho pa or magsikap para makabili ka ng mga ganitong klase ng drone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.